Magandang hapon po. Amen. Salamat po at gising pa kayo. Kala ko makakatulog na kayo eh. Sige po, tayo po ngayon ay dadako sa salita ng Panginoon. Alam niyo po, sa buhay po ng tao, siguro mas gusto po ng tao yung makatanggap ng libre kaysa makuha yung gusto na mayroong bayad. Di po ba? Natural lamang sa isang tao na mas gusto niya yung libre kaysa siya ay magbayad. Pero alam niyo po, mayroong libre na bagay na kuminsan ayaw ng tao. At kuminsan, mas gusto niya yung binabayaran niya bago niya gamitin ito. Ano pong ibig ko sabihin? Alam niyo po, yung biyaya ng Panginoon na tinanggap natin mula sa Diyos, yan po ay may bayad o libre? Libre, di po ba? Yung pag-ibig ng Panginoon na ipinakita niya doon sa krus, na ibinigay sa atin, libre po ba yun o may bayad? Libre. Ay yung pong salvation o yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos, libre ba yun o may bayad? Libre din po yun. Ay yung pagpasok niyo dito sa church, meron po bang entrance fee dyan o wala? Wala, di po ba? So ibig sabihin po niyan, lahat ng bagay na tinutukoy natin ay libre. Libre po lahat yan. Ay yung pong sigarilyo, bago ka makahit-hit ng sigarilyo, libre ba yan o may bayad? Ay yung pagtitake ng alcohol, ng beer, San Miguel beer, may bayad ba yun o libre? May bayad, di po ba? Ay yung pagsasyabo o pagmamariwana, may bayad ba yun o wala? Kulong, di po ba? Ay yung pagpasok sa beer house, siguro yung pumapasok ba sa beer house? Ba't alam nyo may bayad? Di po ba? Yung pagpasok ba sa beer house, may bayad o wala? Di po ba meron? Ano pong ibig kong sabihin? Dapat alam niyo po, pinag-iisipan nating mabuti na yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos, yung kaligtasan at pagpasok natin sa church, libre po yan. Pero yung paggamit po ng sigarilyo, ng alcohol, ng drugs o pagpasok sa beer house, mayroon pong bayad yan. Ngayon, ang point ko po, kung papansinin niyong mabuti, yung pong may bayad, yun po yung magdadala sa inyo saan? Sa langit o sa impyerno? Pero ang tao, ano yung gusto nila? Yung binabayaran nila, di ba? Kung minsan hindi iniisip ng tao na binabayaran niya yung mga bagay na yun, sigarilyo, yung alak, yung shabu, yung pagpasok sa beer house, pero na hindi niya alam, yung palang mga bagay na yun na binabayaran niya, yun ang magdadala sa kanya papunta sa impyerno. Samantalang yung pag-ibig ng Diyos, yung kanyang biyaya, yung kaligtasan na ibinigay sa atin, yung pagpasok sa church, kung minsan libre na yan, pero ang tao ayaw nila. Pero yung libre na yan, yan po yung magdadala sa atin sa langit. Kaya dapat pag-isipan po nating mabuti yan. Kung ikaw ay naninigarilyo at nag-iinom, sana po walang nagsasyabo dito, patay po kayo kay bato. Sana po walang pumapasok ng beer house. Dahil lahat ng bagay na yan po ay magpapalayo sa inyo sa Panginoon at magdadala sa inyo sa kapahamakan. Amen. Sa hapon pong ito, tayo po ngayon ay magpapatuloy sa atin pong serye patungkol po sa building up one another. At ang atin pong topic ay may title na Accept One Another. O sa Tagalog po, dapat tanggapin natin ang bawat isa. Ano man ang kanyang kalalagayan sa buhay, ano man ang kanyang antas na pinag-aralan, dapat lahat po tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon. Ang ating pong text ay matatagpuan po sa Romans chapter 15 verse 1. Hindi ko na kayo pa tatayuin kasi isang verse lang ito. At sabi po dito, Romans chapter 15 verses 1, verse 7, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Tignan nga po ninyo yung inyong katabi. Tignan po ninyo. Maganda ba siya o pangit? Gwapo ba siya o hindi? Hindi ko alam, Pastor. So, lahat po yan, sabi po ng Biblia, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Bilang panimula, kung kayo po ay mahilig magmasid sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kapaligiran, mapapansin ninyo na maraming solusyon ang ginagawa para maisaayos at mapaganda ang isang bagay. Halimbawa, ang isang tao, pag wala siyang pera, ano yung mga solusyon na dapat niyang gawin para magkaroon po siya ng pera? Pwede siyang magtrabaho. Ano pa? Pwede siyang
Ano ba? Magtrabaho lang? Pwede siyang mangutang. Pangatlo, ano pa? Pwede siyang, ano? Pwede siyang magnakaw. Di ba? So marami solusyon na ginagawa sa bawat problema na nangyayari sa ating kapaligiran. Alam niyo po ba, sa ating mga Kristiyano, may iba't ibang solusyon din, ngunit kung ang Biblia ang tatanungin po natin, may mga solusyon na iisa lamang ang response. Ano po yon? Humingi ka ng tawad at ikaw ay patatawarin. So ibig sabihin po nun, mapapansin po natin sa ating kapaligiran na marami pong mga bagay nangyayari pero marami rin pong solusyon na pwede nating dapat gawin. Halimbawa, kapag ang isang tao ay gusto mong tanggapin bilang kaibigan o gusto mong maging bahagi ng iyong buhay, kuminsan marami kang mga bagay na gustong makita sa kanya. Dapat itong taong ito ay mabait. Dapat itong taong ito ay may pinag-aralan. Dapat ito ay nakatira sa subdivision. Dapat itong taong ito ay kalibel ng aking pangunawa. Kapag ito ay mahirap, dapat hindi tinatanggap ito. Kung ito ay walang pinag-aralan, ay bahala nang humanap ng ibang kaibigan. Kuminsan ganyan po ang tao. Likas po sa tao ang mag-isip po na ganyan dahil ang tao po ay, mayroong kasalanan na namumutawi sa kanya pong buhay. Kaya nga, sabi po ng Biblia, kung ang Biblia po ang ating tatanungin, isa lamang po ang response. Kapag humingi ka ng tawad, ikaw ay patatawarin. At dahil diyan, ang Diyos po ay naglatag ng mga prinsipyo na dapat natin sundin at isagawa sa atin pong buhay. At yan po yung atin pong pag-aaralan sa hapon pong ito. Iniuutos po ng Diyos na huwag po nating husgahan at tignan ang tao sa kanilang panlabas na katangian, kundi tanggapin natin ang bawat isa ayon sa prinsipyo ng Biblia. Paano ba natin tatanggapin ang isang tao? Paano ba natin tatanggapin yung mga taong nakapaligid sa atin? Ang sabi po ng Biblia, tanggapin natin ang bawat isa ayon sa prinsipyo ng Biblia. Unang-una, dahil ang bawat isa ay tinanggap ng Diyos. Lahat po tayo, anuman yung antas ng buhay natin, anuman yung kalalagayan natin, anuman yung natapos natin, ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay tinanggap ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, ikaw, Pastor Miles, dahil ikaw ay magaling kumanta, ikaw ay karapat-dapat sa akin. O ikaw, Pastor Ephraim, dahil ikaw ay mas pogi ng konti kay Kuya Leo, sige, accept ka na rin para sa akin. Hindi po ganun ang Panginoon. Hindi niya sinabi na, ikaw, nakatira ka sa Escopa 1, hindi ka dapat sa akin. O ikaw, nakatira ka sa Manhattan, sige, pwede ka sa akin. Hindi po ganun ang Panginoon. Alam niyo po, sa pananaw po ng tao, marami po siyang pinagbabasihan para lamang tanggapin ito at maging karapat-dapat sa Kanya. Halimbawa, unang-una, yung nagiging hadlang para tanggapin po ang bawat isa. Yung antas ng pag-aaral. Di po ba mapapansin ninyo ngayon sa kapanahunan natin, iba yung antas ng may taong pinag-aralan at iba naman yung kalalagayan ng taong walang pinag-aralan. Pangalawa, yung tinatawag nating antas ng pamumuhay. Mas nanineglect yung mga taong, mga mahihirap kaysa yung mga taong mayayaman. Napapansin nyo ba yan? Alam niyo kahit saan aspeto ng buhay natin tignan. Pag mag-a-apply ka ng trabaho, di po ba? Kuminsan tinitignan nila yung antas ng pamumuhay. Pangatlo, yung tinatawag nating physical appearance. Alam nyo, kuminsan nagiging hadlang din yan eh. Ay, ibang itsura niyan. Ay, kulang ang ganito. So kuminsan, hindi ka tanggap-tanggap sa isang komunidad o sa isang grupo yung mga taong makikita yung physical appearance na hindi maganda. Pang-apat, yung tinatawag nating ideolohiya, di po ba? Dahil magkakaiba yung kanilang pananaw, yung kanilang antas ng kaalaman, dito nagkakaroon po ng hadlang. O kaya yung tinatawag po nating kultura. Iba ang kultura ng mga Ilocano, iba din yung kultura ng mga Bisaya, di ba? Iba din yung kultura ng mga Waray, iba yung kultura ng mga Cebuano. Magkakaiba yan. Kaya kuminsan, hindi nagiging maayos yung pagsasama dahil sa mga barrier na yan. Pang-anim, yung tinatawag po nating paniniwala. Yung tinatawag po nating legalism. Kung minsan nagkakaroon ng regulasyon na dapat, kapag pumasok ka sa church, dapat lahat nakakulay puti. Di po ba?
Eh paano kung sasabihin nila, lahat lamang ng mga nakakulay puti ngayon, yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. So dito sa harapan, mayroong 3 nakakulay puti. Doon sa likuran, mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nakaputi sa likod. Ibig sabihin nun, halos 10 piraso lamang na tao yung nandito na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So lahat ng mga hindi nakaputi, sige, pwede na kayong umuwi. Ano ang pakiramdam ninyo? Di ba masakit? Kung isipin natin yung mga bagay na yan po yung nagiging hadlang para yung pong pagkikipag-isa o para tanggapin natin yung isang tao sa ating buhay. O kaya naman, dapat pag pumasok ka sa church, dapat lahat ng mga babae ay dapat naka-palda. Dapat hindi naka-pantalon. Di po ba? Kaya nga kung minsan, yung regulasyon na yan, yung tinatawag po nating legalism, mula po dito sa Biblia, wala naman po sa Biblia yon, pero inilalagay po nila. At dahil doon sa mga reguladad na yan, anong nangyayari sa regulasyon na yan? Nagkakaroon po ng tinatawag po nating, ito, hindi ka karapat dito, ikaw lamang yung karapat dapat dito. Pero lagi niyong tatandaan, ang sabi po ng Biblia, anuman yung antas ng buhay po natin, anuman yung kalalagayan po natin, sa harapan po ng Diyos, lahat po tayo ay tinanggap ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi po ng Biblia dito sa verse 7 ng chapter 15, kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ninyo ang Diyos. Hindi dahil may pinag-aralan siya kaya mo siya tatanggapin, hindi po. Dahil tinanggap siya ng Panginoon at tinanggap ka ng Panginoon at tinanggap ako ng Panginoon, ano ang kailangan natin gawin? Huwag po natin titignan kung ano ang katatayuan ng tao sa buhay. Huwag po nating tignan kung ano ang antas ng kanyang pinag-aralan. Kundi, tignan natin kung paano sila minahal ng Diyos at kung paano sila tinanggap ng Diyos. Kung tayo nga, kung iisipin po ninyo sa harapan ng Diyos, tayo ba karapat dapat tayong tanggapin ng Panginoon? Kung ang titingnan lamang ng Panginoon yung ating physical na anyo, siguro papasa po tayo doon. Pero yung panloob na kalalagayan po ng buhay natin, lahat po tayo hindi karapat dapat sa harapan ng Diyos. Bakit? Dahil lahat tayo makasalanan. Pero anong sabi po ng Biblia? Lahat po tayo tinanggap ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tinignan na ikaw ay mataas ang pinag-aralan, hindi niya tinignan na maganda ang itsura, kundi tinignan niya ang ano? Tinignan niya yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo para lahat po tayo ay tanggapin at lahat tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya. Yan po ang prinsipyo na sinasabi po ng Biblia na dapat po nating ilagay sa ating pong puso. Ano po yon? Yung prinsipyo na dapat po nating tanggapin ang bawat isa dahil ang bawat isa ay tinanggap ng Diyos. Pangalawa, sabi po ng Biblia, iniutos ng Diyos na tanggapin natin ang bawat isa ayon sa prinsipyo ng Biblia dahil ang bawat isa ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Pantay-pantay. Tingnan po ninyo ang sabi po ng Biblia. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo ay sa Panginoon. So dito, ipinapakita po ni Apostol Pablo para sa mananampalataya sa Roma, yung kalalagayan po ng antas ng buhay ng tao. Sinasabi niya dito, kasi po nagkakaroon po ng barrier patungkol po sa mga Hudyo at para sa mga Hintil. Alam niyo, kumisan ang prayer po ng mga Hintil, kapag nagigising sila sa umaga, ang sinasabi nila, Lord, salamat po sa umagang ito dahil mayroon akong buhay. At ang pangalawang prayer nila, Lord, salamat po dahil hindi ako hintil. So ibig sabihin nito, doon po sa kalalagayan po ng hintil at saka ng mga Hebreo, itong mga hintil na ito, at sinasabi ng mga Hebreo, naku, itong mga hintil na ito, masyadong mababa ang antas ng kanilang pamumuhay. Itong mga hintil na ito, hindi sila karapat dapat sa harapan ng Diyos. Pero dito, ipinakita po ni Apostol Pablo sa kanila na sa harapan ng Diyos, wala siyang sinabi na hintil o Hebreo yung mas mahalaga sa kanya.
kundi ang lahat ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Kaya nga sabi niya dito, kung tayo ay nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. Hindi doon sa mga paniniwala at katang-isip lamang ng tao na pinapahalagahan ng mas higit yung kanilang sarili kaysa sa iba. Kasi po ganun po ang nangyayari sa mga Hudyo. At sabi ng mga Hudyo, kami ay mas malapit sa Diyos dahil kami ay binigyan niya ng covenant. At kayong mga hintil, tabi muna kayo yan kasi malayo kayo sa Diyos. Pero dito, ipinapakita ni Apostol Pablo na lahat sila ay tinanggap ng Diyos at ngayon, sabi ni Apostol Pablo, wala nang namamagitan sa pamamagitan ng mga Hudyo at saka ng mga hintil dahil lahat sila ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Ang gustong iparating sa atin ng Panginoon, ikaw, ako, tayong lahat, pantay-pantay po tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi niya po iniisip yung antas ng kalalagayan natin sa buhay, kundi ang ipinapakita niya dito kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Kung hinuhusgahan mo ang Diyos dahil siya ay mahirap, kung hinuhusgahan mo ang isang tao dahil siya ay walang pinag-aralan kaya hindi mo siya tinatanggap, at sabi ng Biblia, darating ang panahon, pananagutan mo lahat ng mga bagay na yan na ginagawa mo sa iyong kahapwa. Kaya nga sabi po ng Biblia sa verse 12 ng chapter 14, kaya pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay na ating ginawa. Kanino natin ginawa? Sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa ating kapwa mananampalataya. Alam niyo, madalas tinitingnan ng tao yung kanyang kapwa, hindi yung kanyang sarili. Napapansin niya ba yan? Ay, itong kaking kapatid, di na naman nagsimba, kaya yan. Lulong na naman sa pag-inom. Naninigarilyo na naman. Ay, ganyan talaga yan. Ganyan talaga yan, kaya hindi nagsisimba yan dahil ganyan yan. Di ba? O kaya naman, may nakita kang araw-araw nananalangin, every Sunday, nagsisimba, pero nakita mo hindi maayos yung kanyang buhay. Napapakinggan mo, nagmumura siya. Ay, nakaka-stumble naman tong aking kapwang ito. Nakakatisod naman ito. Ganyan pala yan. Di po ba? Kung minsan yung ibang tao yung tinitignan natin, pero yung ating sarili, hindi natin nakikita. Kung mayroong pagkakamali yung kapwa natin, tayo rin po nagkakamali tayo. Bakit? Dahil tayo po ay tao din lamang. Tayo po ngayon ay nabubuhay sa mundong ito, hindi pa po perpekto yung kalalagayan po natin. At dahil diyan, lahat po tayo nakakagawa ng pagkakamali. Kaya nga sabi po ng Biblia, imbes na tignan mo yung pagkakamali ng iba, dapat yung sarili mo ang pag-ingatan mo. At kung mayroong pagkakamali yung iyong kapwa, dapat sinasabihan mo na mali yung kanyang ginagawa. Dahil ang sabi po ng Biblia, darating ang panahon sa pagharap po natin sa Panginoon, pananagutan natin ang lahat ng mga bagay na ginawa natin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, wala po tayong maitatago sa Diyos. Sabi po ng Biblia, kung ikaw ay gumagawa ng tama, dapat maging masaya ka. Pero kung gumagawa ka ng mali, dapat matakot ka. Pero alam niyo po, napakahalaga sa buhay po natin. Natingnan po natin kung paano po tinitingnan ng tao ng Diyos yung bawat isa sa atin. At sinasabi ng Diyos, lahat kayo nakatanggap ng biyaya galing sa akin. Lahat kayo nakatanggap ng pag-ibig galing sa akin. Kaya dapat irespeto natin ang bawat isa at tanggapin bilang kapatid po natin sa Panginoon. Kung may magkakamali, dapat sinasabihan po natin. At dapat pinag-iingatan din po natin yung ating relasyon sa atin pong kapwa. Dahil ang sabi po ng Biblia, dahil ang bawat isa ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Pangatlo po, iniutos ng Diyos na tanggapin ang bawat isa ayon sa prinsipyo ng Biblia. Unang-una, dahil ang bawat isa ay tinanggap ng Diyos. Pangalawa, dahil ang bawat isa ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. At ang pangatlo, dahil ang bawat isa ay sakop ng kamatayan ni Kristo. Lahat po tayo, nung mamatay po at mabayubay ang ating Panginoon dun sa krus, hindi niya po iniisip na ang kamatayan ko ay para lamang sa iyo. Hindi po iniisip ng Panginoon habang nakabayubay siya sa krus na ang kanyang kamatayan ay para kay Pastor Rene lamang.
Hindi po iniisip ng Panginoon habang nakabayubay sa krus ang ating Panginoong Jesucristo na iniisip niya, ay kaya ako nakabayubay dito dahil kay Merlin. Hindi po. Nung nakabayubay po ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus, ang iniisip po at laman ng isip at puso ng Diyos ay ang pangalan ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo. Hindi po inisip ng Panginoon, ang kamatayan kong ito sa krus ay para lamang sa mga mayayaman. Hindi po inisip ng Panginoon, kaya ako nakabayubay dito sa krus para lamang sa mga matataas ang pinag-aralan. Kaya ako nakabayubay sa krus para lamang doon sa mga taong may maayos na kalalagayan sa buhay. Hindi po. Dahil ang sabi po ng Biblia, nung mamatay po ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus, sakop po tayo lahat. Sinasabi ninyo, Pastor, di pa naman ako ipinanganak noon eh. Nung mamatay ang Panginoon Jesucristo sa krus, sino bang ipinanganak na? Meron po ba? Di po ba wala? Hindi man tayo ipinanganak noon, pero nasa isip na ng Diyos yung pangalan mo at pangalan ko. Na sinasabi niya habang siya nakabayubay sa krus, darating ang panahon, mauunawaan mo at mauunawaan ko yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong doon sa krus. Lahat po tayo, sakop po noon. Sakop po ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa text na atin pong babasahin, ang sabi po ng Biblia, sa Romans chapter 14, verse 15, kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Dito po kasi mayroong problema. Kasi po, yung mga mahihina sa pananampalataya at saka yung mga malalakas sa pananampalataya, makikita po natin yung pagkakaiba nila doon po sa lawak ng pagkaunawa patungkol sa salita ng Panginoon. Marami pong mga tao na maiksi pa lamang po o hindi yung malawak yung pagkaunawa nila sa salita ng Panginoon, masyado pong limited yung kanilang pagkaunawa. Hindi po kagaya ng iba na masyado na mong malawak. At dito po, nagkaroon ng problema patungkol sa pagkain. Kuminsan nga, nagdidebate pa rin kami dito sa pagkain eh. Ang dinuguan ba pwedeng kainin o hindi? Sinong kumakain ng dinuguan dito? Taas ang kamay. Sinong hindi kumakain ng dinuguan dito? Taas ang kamay. Pastor Efraim, bakit hindi ka kumakain ng dinuguan? Sabi ni Pastor Efraim, kaya siya hindi kumakain ng dinuguan dahil ito ay kasalanan. Sino yung nagsabing kumakain ng dinuguan? Taas ang kamay. Kuya Yol, bakit ka kumakain ng dinuguan? Dahil masarap. Di ba? Ganyan po yung naging issue sa Biblia, dito sa ating text na binasa. Kasi sabi ng iba, kumakain kami ng dinuguan kasi masarap. At sabi naman ng iba, hindi kami kumakain ng dinuguan kasi kasalanan yan. Marumi yan. At sabi naman ng iba, kumakain kami yan kasi nasasatisfy yung aming gutom. Nabubusog kami pag yan ang ulam. Totoo ba yung Pastor Miles? Di ba? So ngayon, ang sabi ni Apostol Pablo, ngayon, kung kayong mga kumakain ng dinuguan, sabi po ng Biblia, kung kayong mga kumakain ng dinuguan ay nakikita ng mga ayaw kumakain ng dinuguan at natitisod sila, sabi ni Apostol Pablo at sinasabi ng Biblia, huwag na kayong kakain ng dinuguan na nakikita nila. Para ano? Ha? Kasi yun ang sinasabi po ng Biblia dito. Pakinggan ninyo yung unang talata. Sabi po ng Biblia, tanggapin ninyo ang mahihina sa pananampalataya at huwag hatulan ang kanilang pananampalataya. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman. Yung first point natin na text. First point. Sabi dito, may naniniwalang maaaring kumain ng anuman. Ngunit gulay ang kinakain ng mahina sa pananampalataya. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman. Nakita nyo? Ayun sasabihin ni Pastor Efraim, kayo mga kumakain ng dinuguan, lahat kayo pupunta sa impyerno. Tatanggapin nyo ba yun o hindi?
Hindi daw. Di ba? Yan ang sinasabi dito. Sabi po ng Biblia, huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain lamang ng gulay. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. At aariin naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. May nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa sa ibang araw. May naniniwalang pare-pareho naman ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa na tama ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Di ba? Dapat tama yung kanyang pasya. At sabi dito, ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat siya ay nagpapasalamat si Diyos. Iyon namang hindi kumakain ng ilang uri ng pagkain ay gumagawa din ng ganon alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya. So yun po ang sinasabi po ng Biblia. Hindi po yung kinakain natin ang nagpapasama sa harapan ng Diyos. Lagi niyo pong tatandaan yan. Hindi po yung kinakain natin. Ang sabi po ng Biblia, kundi yung mga bagay na lumalabas. Dahil yung mga lumalabas, yan ang nagpapasama. Yan ang nagkakaroon ng pagkakasala sa harapan ng Diyos. Ngayon, okay lang palang kumain ng dinuguan o hindi? Sa palagay po ninyo, nasa sa inyo na po yan. Nasa desisyon niyo po yan. Alam niyo po ba nung nasa Bible school kami? Naku po, sigurado. Ang laki po ng debate yan. Kahit yung teacher po namin, dinidebate kami. Ang sabi ng teacher namin, ang dinuguan ay hindi pagkain. Ang sabi ng mga science, ang dinuguan ay marumi. Pero yung mga black blocks na dinuguan, yung iniihaw, ang tawag doon? Ha? Betamax? Naku, gustong-gusto ng mga tao yan. Di ba? Yung mga dinuguan na lutong mga Ilocano, naku, sarap yan. Pero alam niyo po, sabi po ng Biblia, dapat nag-iingat po tayo. Kung may nakakita na nakakatisod, sabi po ng Biblia, huwag mong gagawin. Huwag mong gagawin. Kaya, sabi po ng Biblia, kaya nga, kung dahil sa kinakain mo, natitisod ang iyong kapatid, hindi na ayon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Kaya Kuya Yul, pagkakain ka ng dinuguan, huwag sa harapan ni Pastor Ephraim. Sigurado, mag-aaway kayo niyan. Sabi po dito, huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Sabi po ng Biblia, dapat tanggapin po natin ang bawat isa ayon sa prinsipyo ng Biblia dahil ang bawat isa ay sakop ng kamatayan ni Kristo. At ang panguli, dahil ang bawat isa ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, ito yung, nung mabasa ko po ito, dito po ako nalulungkot. Dahil personally, kitang-kita ko po ito sa buhay ko. Marami pong mga iglesia. Sabi po ng Biblia, dahil ang bawat isa ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Alam naman po natin na ang Diyos walang favoritism yan. Naniniwala ba kayo doon? Wala pong paborito ang Diyos. Lahat po tayo sa harapan ng Diyos mahalaga. Kaya nga ang sabi po ni Apostol Pedro, ngayon, lubusan kong nauunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Wala. Lahat po tayo pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Pagdating po sa Romans chapter 2 verse 11, sapagkat walang itinatangi ang Diyos. Walang itinatangi. Wag niyo sasabihin, ay, siguro mas mahal ng Diyos yung mga pastor kaysa sa amin. Siguro mas mahal ng Diyos yung mga magaling tumugtog at magaling umawit. O kaya naman sinasabihin ninyo, mas mahal siguro ng Diyos yung magaling manalangin kaysa sa aming hindi. Huwag niyo pong isipin yan. Dahil ang Biblia po mismo nagsasabi na walang itinatangi ang Diyos. Ang problema ay ito. Ang sabi po ng Santiago chapter 2 verse 1 at saka 9, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon,
Dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Bakit po kasi sinabi itong mga talatang ito? Alam nyo kasi, sa aklat po ng Santiago, nagkakaroon po ng problema. At sabi po ni Santiago, tingnan ninyo yung mga taong pumapasok sa church. Pansinin ninyo, kapag may pumasok sa church na maganda ang damit, nakapustura, may mga alahas, maganda ang relo, anong ginagawa pag pumapasok sa church? Ano mapapansin ninyo? Dapat, di ba, akay-akay yan, dapat dito ka umupo, dito, sa harapan. Nagiging VIP. Pero ang sabi po ni Santiago, kapag may pumasok naman na natural lang yung kanyang damit, o kaya naman hindi nakaayos ng mabuti, at sabi ng Biblia, sige, diyan ka na lang maupo sa sahig. Okay ka na diyan maupo. At dahil diyan, sabi ni Santiago, mapapansin ninyo na nagkakaroon na ngayon ng hadlang. Nagkakaroon ng barrier, yung tinatawag ng mga mayayaman at saka yung mga mahihirap. Saan nangyayari yun? Sabi po ni Santiago, nangyayari yan sa loob ng church. Hindi pantay-pantay ang pagtingin ninyo. At kung ganyan ang pagtingin ninyo sa bawat isa, hindi pantay-pantay, makikita ninyo yung mga mayayaman at saka yung mahihirap, yung mga may pinag-aralan at saka yung wala. At sabi ng salita ng Panginoon, ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Ngayon kung sasabihin ninyo, ang pipiliin ko lang kaibigan ay yung mga taong may malalim ng kaalaman patungkol sa Diyos. Mali po yun. Alam niyo po, ang sabi po ng Biblia, dapat pantay-pantay po tayo sa harapan ng Diyos. Huwag mong sabihin na ikaw ay mas mataas kaysa sa iba. Huwag mong sabihin na mas paborito ka ng Diyos kaysa sa iba. Dahil ang sabi po ng Biblia, sa harapan po ng Diyos at sa harapan po ng libu-libong anghel, sabi po ng Biblia, lahat po tayo ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Mahalaga tayo, bakit? Dahil ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para sa iyo at para sa akin. Para ano? Para matubos po tayo sa ating pagkakasala. At kapag nakita po natin na ang katotohanan na yan, na lahat pala tayo ay mahalaga sa harapan ng Diyos, dapat pahalagahan po rin natin yung atin pong kapwa. Kung paano po tayo pinahalagahan ng Diyos kahit na tayo po ay makasalanan, yung katabi mo, yung nasa likod mo at nasa iyong harap, dapat pahalagahan mo rin po ng gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Kaya nga ang atin pong tema, building up one another. O kaya yung tinatawag po nating accept one another. At bilang pagwawakas, sabi po dito, ang tunay na pagkaunawa sa mga prinsipyo na inilatag ng Diyos sa kanyang mga salita, ang siyang mag-iingat at gagabay upang ang inyong relasyon sa Kanya at sa inyong kapwa ay maging maayos at maging maganda. Magiging matatag at malago ang isang iglesia kung ang bawat isa ay magsasagawa nito at magbibigay ng kaluwalhatian, kapurihan at parangal sa pangalan ng ating Panginoon. Sana po, sa ating pong patuloy na serye patungkol po sa building up one another, makita po natin na lahat po tayo ay may tungkuling ginagampanan at lahat po tayo ay dapat gumawa ayon sa tungkuling ibinigay sa atin ng Panginoon dahil lahat po tayo ay mahalaga sa Kanya. At dahil mahalaga po tayo, sabi po ng Biblia, dapat pahalagahan po natin at tanggapin ang bawat isa sa pangalan ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.